We are back on the Global Pinoy Town Hall meeting dito pa rin po sa TFC. Pinakamaraming OFW po sa Middle East at malaki po ang kanilang contribution sa kaba ng bayan ng Pilipinas dahil po sa kanilang mga remittances. Sa Dubai, ito po ang kanilang sitwasyon. There are about 250,000 Filipinos working in Dubai. But in the Middle East, including Saudi Arabia and the whole United Arab Emirates, there are about 2 million OFWs working there. Many work as engineers, nurses, or hospital workers, accountants, construction workers, restaurant industry, and thousands work as domestic maids in people's homes. About 80% of the Dubai workforce are foreign workers, and many send remittances back home. With the debt crisis in Dubai, many jobless Filipinos have been racking up large debts on credit cards and other loans. It is a crime in Dubai to be heavily in debt. It could land them in prison. So while some would like to leave the country and look for other jobs, they cannot because of their debts. One of the biggest problems OFWs face is abuse by their employers through unpaid wages or salary. Other problems they face is poor working conditions, maltreatment by their employers, or changes in their contract. Sexual harassment, sexual abuse, and rape cases have also been reported. At narito naman po ang ating mga kapamilya mula po sa Dubai para magtanong kay Presidente Aquino. Pasok, Dubai! Go. Magandang umaga po, Ginoong Pangulo, mula dito sa Dubai. Napakarami na pong kaso ng karahasan, pang-aabuso sa mga OFWs ang naitatala dito sa gitnang silangan. Lantaran rin ang ginagawang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa gaya ng contract substitution at pagkumpiska ng aming mga pasaporte. Ang tanong ko po ay may balak po ba ang inyong pamahalaan na tugunan ng malaliman ang ganitong mga problema gaya ng pagrepaso sa ating mga bilateral labor agreements na madalas ipangalandakan ng mga naunang administrasyon? Yung plano ho at balak, hindi ho balak, ginagawa na po ngayon. Si Secretary Baldos po ang isa sa mga madalas natin kausap sa loob ng isang linggo. At dami ho kasing sari-saring kaso na yung pinakahuling naalala ko sa Malaysia, may dalawang mag-asawa na di umano, sabi na po ginawa silang yung sa drugs o yung mule, no? Yung nalin lang sila na may nagpadala ng gamit. Ngayon, nasintensya na nakamatayan. Yung tinututukan natin. Meron naman sa Saudi Arabia, nalala ko ng detalye, nasa ilalim ng tulay. Yun po, tinanong ko, yung mga abogado ba dapat ibigay, naibigay na. At ang tugon po sa atin ay, pumasok ko kayo, no, na sa pagkatao po ni Secretary Baldos at saka ni Secretary Romulo, talagang repasuhin natin lahat ng mga bilateral agreements na yan. At hanapan natin kung paano nga ba mapaproteksyonan ng ating mga kababayan. Aminin ko po sa inyo, na priority muna itong mga nasa na death sentence o malapit mga death sentence. Yung po tinututukan namin sa kasalukuyan dahil may urgency doon sa pangangailangan nila. Maraming salamat, Mr. President. At sana nga po, kahit bago ba man makaalis, bago magkaroon ng problema, maaksyonan po ito ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Human trafficking po, tinututukan na rin. Okay. At yung nga isang issue, bakit nga, kunyari, na-deploy sa Iraq, magtatanong tayo, paano mabot na Iraq? May ban. So, at sino nagpalabas, etc. Madaho kayo. Meron tayong mga kasong hinahain na rin para doon sa mga tiwali. Okay, maraming salamat, Mr. President. Jane, may katanungan tayo dyan? Speaking of tiwali, yan po ang katanungan, Mr. President, ni Ms. Rosie Basco ng Daily City. Good evening, Mr. President. Good evening. My question is, if one of your closest friends is involved in corruption and is proven guilty, what kind of immediate actions are you going to take? Ma'am, I'm the chief executive. As chief executive, I am supposed to execute the laws of the land. Somebody given due process has been proven guilty, he goes to jail. As simple as that. So wala pong kaibigan, walang kamag-anak? Ang obligasyon ko sa kabuuan ng taong bayan. At maliwanag naman po sa, yung mga naging kaibigan ko at kasama ko pa hanggang ngayon, klaro naman hindi kami naghahabol ng pangpasarili. Hindi na kami nagkasama matagal. Paalala ko lang kung ako po tinitingnan ko yung karapatang pantao nung tumutulig sa akin at kalabo ko, yung mga mali talaga ginawa sa lipunan, nagkukulang naman po kung dahil kaibigan ko, dapat wala akong, hindi ko ba i-garantiya na meron siyang karapatan na dapat pangalagaan. Pero sa premise po niyo, kung may ginawa talaga, pasensyahan.
maliwanag naman po sa samahan namin simula. Mr. President, mukhang yan po ang magiging sasalubong sa inyong issue pagdating niyo po sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat mga kapamilya, alamin po natin kung ano pa ang mga comments o katanungan ng ating mga online audience. Carmina. Tuloy-tuloy pa rin ang panunood nila sa ating live streaming over ABS-CBNnews.com and TFC Now. At ang nagiging tema ng discussion dito ay ang concern nila over the corruption situation in the Philippines and also as OFWs, yung remittances nila at yung unemployment din sa Pilipinas. Let's take a look at this comment from Mark of London. Ang sabi niya, Pinoy, finally a call for unity, Yahoo! At isa naman coming from Joel Jose, pwede po bang maglagay ng consulate sa North Carolina area, even in Atlanta? Marami na po kasi kaming Pilipino dito and it's really about time. We'll bring you more comments as they come in. In the meantime, you're watching Global Pinoy Town Hall sa TFC. We'll be right back. Welcome back to the Global Pinoy Town Hall meeting dito pa rin po sa TFC. Malaki pong issue ngayon sa Japan ang human trafficking, kung saan po pinapasok yung mga Pilipino sa pamamaraang iligal. At kapag nandun na po sila, nagiging biktima sila ng sari-saring pang-aabuso. Panoorin po natin to. About 250,000 Filipinos live and work in Japan. Some of these kababayans work as entertainers, more popularly known as Japayukis, and are married to Japanese nationals. Others work as housekeepers and nannies. Many of these workers are brought to Japan through illegal means. Philippine immigration officials stop close to 100 Filipinos from being trafficked on a daily basis. Japan is one of the countries where most trafficking syndicates operate. Because they are undocumented, these Filipino workers in Japan are more likely to be denied decent wages and benefits. Many also become victims of physical and sexual abuse. The Philippine Embassy in Tokyo is working with Japanese authorities, international organizations, and Filipino groups to help these victims through free medical treatments, legal aid, and temporary shelter. At narito naman po ang ating mga kapamilya mula po sa Tokyo para po sa kanilang question for the President. Tokyo, pasok! For the President. Tokyo, pasok! Magandang hapon po. Magandang hapon po, Mr. President. We know the fact, Mr. President, that there are many Filipino children here in Tokyo, and yet we don't have any Philippine International School here, unlike in other countries. We do have a lot of qualified Filipino teachers residing here, whom we can tap to teach. My question, Mr. President, is this. Is there any possibility under your administration that this request of having an international school here for Filipino children, even for grade school level, be addressed? Thank you so much, Mr. President. Pwede ba yun, Mr. President? Eskwelahan. Yung saligang batas po natin states that education is a priority. And honestly, this is the first time I've heard that we have a significant children population or population of children in Tokyo. First time I've heard of the proposal to set up a school. But let me look into it. Sabi ko po yung ating kalihim ng edukasyon, si Brother Army Luistro, at tinanong po natin sa DFA kung ano pa nga ba mga lupa natin na nandiyan sa Tokyo magagamit, anong pasilidades. Tapos kung makakaya naman po ng budget, paalala ko lang po sa inyo, talagang halos wala na pong iniwan sa atin. Kaya pipilitin ho natin makalikom, no, na matugunan sa, at least sa mga core subjects yung ating mga kababayan na nandyan.
Kasi Mr. President, yun po ang hinahanap ng mga kababayan natin para maipasa yung, hindi naman lengguwahe natin, ano po, yung Filipino, kundi yung kultura din po natin. We would love for them to continue being Filipino kahit na malayo po sila sa ibang bansa. Alright. Doon po sa human trafficking, nabanggit niyo po kanina rin, ano? Yan po ay talamak hindi lamang sa Japan, kundi nabanggit po niyo sa Iraq. There are new methods that they're employing, mga grant of student scholarships amongst other things. But be assured that I think it was a week or 2 weeks, no, about 2 weeks ago that I was following up. There is an ongoing operation to ferret out a particular syndicate engaged in it. I can't reveal the details lest they lie low and make it harder for us to capture them and prosecute them. Okay, maraming salamat, Mr. President. Jing, may mga tanong tayo from our live studio audience. Mr. President, masyado hong seryoso ang nagiging usapan. Meron ho itong kasama natin dito nagpapatanong, wala raw ho kayong First Lady. Sino ho ba daw ang nag-impake ng inyong mga gamit sa inyong unang biyahe sa labas ng bansa? At paano ho ba raw mabuhay mag-isa doon sa bahay pangarap? Once a week ko, nandun yung pamangking ko si Miguel. Malapit ho yung opisina niya kasi sa Malacanang Park, no? Yun ho, nagkukulit sa atin ng parang equivalent for the rest of the week. Now, sinag-impake ho, meron akong kasambahay, pangalan po niya yun, matagal na po natin kasama. Pero dahil nga ho, kumakatawa tayo sa Pilipinas, mga kaibigan po ng ating kapatid na si Chris, yung designer po si Paul Cabral, at saka nag-style, tumulong sa atin mag-style, si Miss Liz Oy, ang mga tumulong sa atin. Para pagdating dito, may isa-is pa itsura at hindi naman tayo masyadong gusgusin humarap sa UN. At sa mga pagkalalaki ang mga kumpanyang inaakitat sa Pilipinas. Thank you, Mr. President. At may katanungan naman ho tungkol sa healthcare, itong si Dr. Carmelo Rocco. Mr. President, kami mga doktor dito, palaging interesadong tumulong sa Pilipinas with our technical know-how, mga gamot namin, mga equipment. Every time there's a calamity, sumasama kaming umiiyak at tumutulong sa Pilipinas. Ngayon ang tanong ko po kasi minsan pagka magagamit nyo kami para tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng medical missions and at the same time to improve the provincial hospital. Kasi sa pakiwari ko, pagka napa-improve natin in terms of facility ang provincial hospital, matutulungan natin ang mga mahihirap. Ang problema namin ang mga doktor minsan doon, binibigyan kami ng roadblocks. They feel that we are affecting the bottom line. Ayaw naming nangyari yon kasi gusto namin tumulong sa mga mahihirap lamang. Okay, Mr. President, tungkol ho sa improvement ng provincial hospitals at mga libreng health facilities at tulong ang kanyang katanungan. There are something like 40% of our population that never gets to see a health professional. In the person of Secretary Ona, you have a person who is so determined to bring yung this competency, especially to the most rural of areas. We're even embarking on, for want of a better term, parang teleconferencing for diagnosis. How do we deploy all of the midwives? How do we deploy nurses that don't have jobs right now to be able to provide the health professionals necessary for improved health? What I inherited, even the statistics are questionable. PhilHealth says 85% of Filipinos are already covered. They have a subunit that says it's 53%. The National Statistics Office says 38%. Hindi mo natin alam kung sino talaga nangangailangan ng tulong. Yun ang minana namin na inaayos ko yun. Pero ulitin ko na po, Secretary Ona is one of the key players in revamping the universal healthcare system, which is PhilHealth. And part and parcel of the program is really to get back all of these doctors who are like you, are offering their expertise and other talents and other abilities to be of service to our population in the most rural areas. Yung mga nagreklamo ho ng bottom line, I think would be those who are in the most urban areas. So it's just a question of redirecting the resources to solve the problem. Thank you. Mr. President, may kinalaman naman ho tungkol sa tulong para sa mga OFW. Ang katanungan ni Ms. Loreto Dimaandan. Thank you so much for being here today, Mr. President. I would like to ask regarding the budget for DFA, especially the legal representation for OFWs with all the problems that they have. Why cut the budget?